Magandang araw, Pilipinas! Namaskar, India! Magagalit ba kayo sa akin, guys, pag binlur ko yung mukha nung... Sa video na to, guys, ay ipapakita ko na nga sa inyo ang aking future bilas. Di ko na nga hahabaan tong vlog na to, katulad ng haba ng paghahanap namin sa mapapangasawa niya. At finally, ito na nga. Tanghaling tapat nga, guys, at aalis kami papunta sa hotel. Pero ito si Adi, sabi niya magsapatos daw ako. Sabi ko magsasapatos lang ako kung siya ang magsusuot ng sapatos ko. Ganun ang kaarte. Uunahan ko na kayo hindi ko hinihingi yung mga opinion nyo. Oto, bura sa mga comment ng mga maldita dyan. Kailangan ko pa bang i-recap, guys? Basta ito yung bata, yung sinabi ko sa inyo, yung boplax, pero okay na, ganon. Ito yun. Tapos yung naka-gray na hoodie, ganon, siya yun. Finally nga, guys, ay nakita na namin siya. Actually, kami lang inaantay nila dahil nga nag-abroad kami nila Adi nung nakaraan. So, sila nga, guys, ay nag-book ng hotel, 2 room yun, para sa isa sa amin, isa sa kanila. Tapos, yung hotel na yan, guys, ay mga 30 minutes away sa bahay namin. Actually, kahapon ko pa dapat i-upload tong vlog na to, guys. Kaya lang, atras abante ang decision nila. Dahil nga, guys, ay nagdadalawang isip sila dahil nga wala ng trabaho. Tapos, yung grade nga hindi maganda. Tapos, pagdating namin dito, iba yung... Wag na. Sabihin na naman nila, nagmamaganda ako . Pero, isa-summarize ko na lang sa inyo yung mga sinabi namin sa biyanan ko at sa kuya para i-consider na nila tong babae na to. Actually, maganda siya talaga, guys. Kaya lang, merong dispalinghado sa... Pero sabi ko sa biyanan ko, tumigil na siya sa kakapili, guys. Nababasa ko rin yung mga comment nyo. Sabi ko sa kanya, hindi ka pwedeng maghanap ng kasing ganda ko kasi mahirap yun. Charis! Ito nga ang babae, guys, na nadatnan namin. Ay, maganda siya talaga. Ako na nagsasabi sa inyo. Pero sobrang simple niya nga. Katulad ng description ko sa inyo last time. Nagigets ko lang kasi last time sa picture niya na sobrang simple niya lang babae. Tapos itong biyanan ko, para bang ang hinahanap niya ay babaeng alam niyo yun, naka-makeup, tas straight yung buhok, katulad niya, yung maganda yung kutis, which is, dito sa India, medyo mahirap yun, kasi nga, yung mga babae dito, kadalasan, simple lang, kahit modern, naka-modern na damit, simple lang sila, hindi sila nagpapareban, ganyan, siya lang nagpapareban kasi nga, nahawa na sa akin. So, sinusulsulan ko nga din si Adi, na sabihin sa nanay niya, na wag mag-asta na kala mo maganda na siya, dati pa, kasi ako lang Ang bibig, guys. Sorry. Kaya nga ako, guys, ay natagalan i-upload to at i-voice over to dahil nga mainit din ulo ko. Parang naiirita na din ako sa ang daming cheche-boreche. Parang ako na din yung tatay ni Aditya na ang daming cheche-boreche ng nanay. Yung parang pag wala dito, hanapin sa isa. Parang ganun, guys. Kaya wag na kayong mag-comment. Gets nyo na yun. Nung una naintindihan ko pa kasi nga nanay, syempre, hindi naman pwede iunang kita mo dun sa babae, yun na agad. Syempre, maghahanap ka ng mga pagpipilian ba, guys. So, ngayon, guys, na nakarami na kami ng pili, parang wala siyang mahanap. Medyo umiinit-init na rin yung ulo ko. At pagdating nga namin sa hotel, guys, ay pinag-check-in kami doon sa baba, tapos sa taas yung babae. So, nagpahinga lang kami konti, tapos umakyat na kami para kitain nga yung babae. Ito nga yung video na pag-akyat namin. So, hindi ko nga i-blur para na rin sa kasiyahan yung lahat. Sabi nga namin sa nanay ni Aditya, tumigil na nga siya sa paghahanap ng babae na sobrang na yung maayos-ayos na yung itsura, guys, kasi nga magastos din yun, At yun nga sabi ng kuya, gusto niya na nga daw tong simpleng babae para nga daw hindi magastos at hindi sila mag-away sa pagpapaganda ba. Kasi totoo naman, 'di ba, guys, na nanay niya nga, 'di ba, nung nakaraan naiinis siya, ayaw niya yatid sa salon. Kaya push na dito sa babae na to, guys. Makikita niyo siya, guys, nakaupo siya doon sa gilid. Ayan na, papasok na tayo. Tada, ayan, nakita na ng kuya ni Adi. Kaya lang, guys, yung kamay ni Abby. Kaya ako natatawa, guys, kasi hindi ko nga binlur. Binibidyo ko nga, guys, willing ako ipakita sa inyo. Kaya lang si Abby, ayaw niya ipakita sa inyo yung future tita niya. I'm so sorry. At ito na nga, guys, pagdating namin, ito na yung babae. Yan, yung nakasari na yan. So, kaharap na siya nila mami, ginakausap siya, guys. Tapos, ayan na yung pagkain na binigay nila sa amin. Alam niyo naman, last time, di ba, nagbibigay talaga sila palagi ng sweets. Tapos, ito na nga yung part, guys, na lumabas kami ni mami para pag-usapan kasi ang problema ni mami sa babae, guys, ay yung ngipin niya nakalabas. Sabi ko, naku, nanggigigil ako dito sa biyanan ko. Na para bang makapunas ang ngipin, walang naka-braces sa pamilya niya. Na para bang ang ganda-ganda ng ngipin niya. Nakakapikon talaga, guys.
Kaya nga sabi namin sa kanya, wag niyong problemahin yung ngipin kasi nasusolusyonan ng ngipin. Ang intindihin niya, simple itong babae, hindi ba siya mag-iinarte. As of now, hindi siya nag-aayos sa sarili niya, pero maganda siya. So, ibig sabihin, hindi siya yung mag-expect ba ng pampaganda. Tapos ito na nga yung kuya ni Aditya, nag-iisip-isip siya, yan, kasi nga nag-usap sila ng babae. Yan, siguro pinag-iisipan niya na, nagbumuni-muni ba siya dyan sa building. At ito nga part na to guys, natutulala yung biyanan ko kasi nga, pinoproblema niya yung ngipin. Tapos alam niyo ba, tinatanong ko nga siya, ngipin lang ba problema mo sa kanya, Mi? Sabi niya kasi, pag ikakasal kasi, tapos makikita ng buong relative, sasabihin, lahat daw magtatanong ba't ganun yung ngipin, tapos pipintasan daw. Sabi ko nga sa kanya, dapat Mi, pagka nilalait kami ng mga kamag-anak, huwag kang oo. Dapat pag sinabi, ay ang pangit naman ng daughter-in-law mo, sabihin mo, bakit maganda ka ba? That ganunin niya, huwag siyang yung para bang nagpapaapi siya dun sa mga niya, kamag-anak niya. Itong biyanan ko na to eh. Kung ako yan talaga, paglalaitin yung yung daughter-in-law ko, gaganunin ko. Siya kasi parang nababother siya sa sasabihin ng iba. Which is, hindi mo naman mawawala talaga yan sa Indian culture. Tapos ito na nga guys, kakain na naman kami na hindi kami sigurado kung ipupush ba. Yung parang bang ang takaw-takaw ng pamilya namin, nakikikain kami guys. Tapos wala kaming sagot na maibigay pa. Kasi ang sabi namin guys, ang kuya ni Aditya that time, willing ata siyang umuo. Pero kami, sabi namin, mamaya na kasi nga yung mukha niyang nanay nila, hindi mapinta. So sabi namin, pag-iusapan muna pag uwi, bago sila umuo doon sa babae. Eh alam niyo naman guys, pag gantong kainan, yung babae, side ng babae yung nagbabayad. Palaging ganun. So parang nakakahiya ba guys na nakikikain kami. Tapos habang kumakain nga kami, nag-request yung magulang ng babae kung pwede daw ba makita yung bahay namin. Since malapit nga lang yung bahay namin sa hotel, gusto na nilang makita yung bahay. Which is sa amin naman, walang problema. Kasi yung bahay namin that time malinis. Kasi umalis kami, kakalinis lang ni ate. Pero ang plano kasi sana namin, mag-shopping na kami for Diwali ng paputok, guys. Kasi kailangan mag-shopping for Diwali eh. Tapos ayan pala yung mga relatives namin, guys. Taga dito lang din daw sa Ranchi. Tapos ayan na nga, guys. Naka-convoy lang sa amin yung magulang ng babae. May kotse sila, guys. So may kaya yung babae. Pero guys, etong kasalan na to ay wala kaming matatanggap na kahit ano. Kaya nga parang si mami, yung mukha niya hindi talaga mapinta kasi parang walang matatanggap na tapos walang trabaho yung babae, parang ganun guys, parang parang napilitan ganun yung atake niya. Pero for me guys, maganda yung babae, ayusan lang. Pero papakita ko sa inyo yan guys pagka na, yung pagpapalitan na sila ng singsing. Pero as of now, I'm so sorry. Hindi ko na dinetailed guys, pero maraming part na awkward na naman kasi diretso-diretso na naman yung bibig ng biyanan ko. Nabigla niyang sinabi dun sa tatay ng babae, pa-braces mo yung anak mo bago ikasala. Ganun, B! Nakakahiya talaga siya.